Market is up by 22 points or 0.39%. Now, and dito, umikse na naman. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Monday edition. Yan ang pagkukwentuhan natin dito sa Tambayan, hayang telco serye. Ay sabi nga, no, may kasabihan dito sa Philippine stock market, no, kaakibat na ng mga trader yang telco serye. kung sa mundo ng mga Pilipino, kaakibat na nila yung teleserye, no, ay lalo na nung nandiyan pa yung ABS, dito sa stock market, etong ang telco serye. Sabi nga natin, since 2017, nag-start na po itong telco serye, ay ngayon, tandem na naman itong Now at si dito mga titos and titas, tumatandem. So, mamaya babasahin natin ano galawan nila. Sasama natin yung totoong katandem dati ni dito, yung MM. Pero mukhang nag-iwanan na. Sasama natin yung IDC. Okay? May declaration ng stock dividend yan, ha? At saka yung Tech Talk din. May declaration din. Ewan ko wala kung tutuluyan na yan. Tara po, mga titos and titas, let's have a short prayer bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, no, yung naligaw lang dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs ay tambayan tungkol sa stock market na kung saan ay sinishare po natin yung ating 13 years of experience sa pagtitrade nitong Philippine stock market, yung mga pains and gains na na-experience natin na personally. Yan yung mga lessons dyan ay kinukwento na natin dito para hindi na ulitin. Para hindi nyo na humaulit, lalo na yung mga newbies nung kaka-start lang, no? At yung mga nag-start noong 2018. So, kung magustuhan nyo itong ating tambayan, wag nyo kalimutang i-click yung subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell. Dahil every Monday to Friday nagkakaroon kami ng live stream, yung aming morning show, 9:20 AM yan. Diyan nyo pwedeng ipasilip yung mga stocks na gusto nyo tignan lang natin on a technical perspective. May halong kwento na rin. At syempre, kung gusto niyo makapulot ng mga konting Tito moves, ay join us na. Join us, ha. Pero hindi ito ang simula, no? Ang lahat ng tambay ay may initiation. Syempre, kailangan para maging certified tambay kayo, kailangan muna kayo pumunta diyan. Yan, yung starter kit na playlist nandiyan ho. Diyan ang initiation dahil pahihirapan kayo niyan. Sigurado. Pahihirapan kayo, no? Bakit? Unang-una, ay siguro mga 10 video yan. So, pahihirapan yung mata nyo, sasakit na yung mata ninyo, no? Pangalawa ay pahihirapan kayo mag-isip, no? Dahil baka lang dun sa stock trading mistakes, no? Yung video na common stock trading mistakes, ay baka mapag-isip-isip nyo na buminggo kayo. Yan mga titos and titas. Kaya po, join us, mga titos and titas. Samahan nyo po kami. At syempre, sa lahat ng mga solid Tito Natics natin na naka-auto-like, ayan ha, tsaka yung Team Replay Bombers at lahat ng bumobomba ng like, huwag nyo kakalimutan na bombahin nyo kagad ng like. Pagka kitang-kita nyo palang, bombahin kagad yan ha. Tsaka yung Team No Skip Ads, no, yung pati commercial ay pinanonood dahil napakapasensyoso nila. Yan, nagpa-practice na ng patience, which is one of the requirement po para tumagal kayo dito sa stock market. Ayan ha, sa lahat po ng solid Patreonatics natin. Pagkatapos nitong video na to, sasagutin ko lahat ng mga tanong ninyo. Lahat ng PMs ninyo ay sasagutin po natin ha. Lahat ng solid Patreonatics. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating TVC. Sana ay nag-e-enjoy kayo dyan sa ating kabilang tambayan ha, yung patreon.com/TitoVlogs. Medyo mas gumaganda na, mas nagiging active na. So I hope, no, mga titos and titas ay mas maging kapaki-pakinabang, no, sa ating lahat yung nabubuo nating tambayan dyan sa kabilang kanto. Ayan ha. Ay tara po, silipin natin balita muna. Galing po sa Business World, BSP to hold rates at record low. Sabi ni Paul. Sino ba to si Paul? Sino ba si Paul? Ay, Bangko Sentral ng Pilipinas is widely expected to leave benchmark interest rates untouched on Thursday as it reserves its measures in case economic recovery lags, sabi ng mga analyst, no, mga titos and titas, no. I suspect that enough liquidity would be the flavor of the discussion in this October's
MB meeting. The demand side has been obviously still lagging and the supply side is clearly very well supported, sabi ng Chief Economist ng Union Bank na si Tito Ruel Carlo Asuncion. So eto po sila. Iyan yung mga analyst, ano? Ganyan pala itsura na analyst, ha? Sino kaya po pwede? Kanino kaya pwede? Hindi tayo pwede rito. Oo, mukhang magagaling mag-English ito. Eto, no, si Tito Alex Holmes, kita mo, apelido pa lang. Oo, matindi na. From Capital Economics, ang forecast niya ay cut. Ay mukhang nag-iisa lang siya. Mukhang nag-iisa lang siya, no? And the rest, no, mga titos and titas, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 14, no? 14 na analyst nagsasabi naman na hold lang. Hold lang daw, mga titos and titas. So, syempre, no? Pag i-assess mo nga, mukhang tama ito ng si Tito Ruben, no, ng Union Bank. Mukhang yung liquidity walang problema. Mukhang may flow ng pera. Ang problema, yung consumer confidence, no? Yun mukhang yun yung demand side. Yung demand side, yung supply side which is the liquidity, yung perang umiikot sa economy, meron. Ang problema yung demand side. Mukhang konti nga. Last week, 'di ba, kinakwento natin sa inyo, no? Yung consumer confidence kasi ay mababa, mga titos and titas, ano? So, let's hope, no? Pwede naman kung hindi man ikakat ng BSP yan, abay ayos lang din, pero ang kailangan talaga dito ay itulak yung mga economic activities. Yun na tayo, doon na magpo-focus, no, mga titos and titas. Wala na magagawa itong rate cut kung hindi naman tayo totos gas. Yan, ha. Next balita. Galing sa Philippine Star, Filipinos to spend less this Christmas. Eto na nga. Eto na nga. Manila, Philippines, Filipinos are expected to spend less in the fourth quarter, including the Christmas season, as they focus their resources on essentials, including basic goods and services, according to BSP. Mga titos and titas, a consumer spending outlook for the next quarter hits record low. Sabi ni Tito Paulo Alegre, Redentor Paulo Alegre, no? Last week sinasabi na natin to, no, yung last quarter, yung consumer confidence based sa survey ay mababa. Ay eto rin inaayudahan na rin ng BSP, no? This Christmas daw mukhang mababa yung consumer spending. So kaya nga parang hindi magma-match kung magkakatang BSP kung hindi naman magi-spend yung tao. So wala din, sayang din, ano, mga titos and titas. So better nga i-hold na nga lang ng BSP yun. So ano kaya kailangan natin gawin? So kailangan talaga bumukas yung economy. Malip na yung QQ. Para makapag-barbecue na tayo, makapag-barbecue party-party na. Mag-ingat na lang. Mag-ingat na lang. Naku po. Diyos ko, mga titos and titas, ano. Marami pang mga titos and titas natin, ano. Palagay ko, may mga pantosgas pa. Ang problema, syempre, nakapreno rin sa pantosgas. Kasi nga, gustong-gusto mong pumasyal, gustong-gusto mong pumasyal, hindi ka naman makapasyal. Kanina, nasa Tagaytay ako, doon sa ginagawa naming restaurant, bukas na kasi yung first floor, yung second floor, tinatapos namin. May mga tao na, ha? On a Monday, mga titos and titas, ha? May mga tao na, may mga kumakain sa Tagaytay, ha? So, ibig sabihin, ay papunta doon yung pera sa Tagaytay. May mga tao talaga gusto na nilang pakawalan yung pera nila. Yun nga lang, ay nagdadalawang isip pa, no? Nagdadalawang isip pa, mga titos and titas. Tsaka nga, palagay ko pagka medyo nabuksan na yung mga tourist destination isa-isa, medyo sisigla ang ating economy. So sana mga titos and titas, kahit bago man lang magpasko, ang malaking balita na aantayin natin ay yung pag-lift ng GCQ kung sakali, no? This coming Thursday din naman yung announcement niyan. So palagay ko, yan isa sa mga malalaking catalyst kung magiging MGCQ ba yung susunod dyan, no? Magiging MGCQ tayo, mga titos and titas, ano? Kaninang umaga, nagbabasa ako ng balita, nag-i-scroll ako sa Facebook, ano? Ang balita ng ABS-CBN, no? Ang kanilang breaking news, 300,000 na daw plus, no? 300,000 plus ang COVID cases natin sa country, no? So, sa News 5 naman, no? Sa News 5, ang balita naman nila ay 200,000 plus naman ang recovery. Diba, mga titos and titas, ha? Hindi nyo pala nakikita yung balita. Teka, nabasa ko. Yung recovery naman is 200,000 plus, no? So, sa 300,000 cases, 200,000 na recover, 200,000 plus na naka-recover. So, sabi ko nga, nag-post ako sa Facebook, sabi ko,
the next chapter of your life will depend on how you see a glass of water. Do you see half full or half empty? Di ba, mga titos and titas? Yung balita ay parehas naman totoo. Di ba? Pero yung isa ay they are seeing it at sa optimistic point of view, no? Yung number of recoveries ang dami. Yung isang balita naman sa ABS-CBN, they are seeing it na ang dami ng cases. 'Di ba? Kaya importante po, no? Sa atin, tayo nagda-digest lang naman tayo ng balita pag nababasa natin, ano? Ay importante kung ano yung outlook natin, 'di ba? Kasi parehas na totoo yung balita. Kaya nga sabi ko, yung next chapter ng ating buhay, ng ating economy, ng stock market, ng ating negosyo, ng ating career, no? Ay magdedepende kung paano natin tinitignan tong pandemic. Tinitignan ba natin maganda ba ang outlook natin dahil ang dami na nakaka-recover? Or tayo ay nanlulumo na at nawawalan na tayo ng pag-asa dahil ang dami pa ring nagkakasakit? O, yan mga titos and titas. Nasa sa inyo na yan kung saan nyo nga gustong tignan, ha? Mga titos and titas. Next balita. Inquirer, full operation of more sectors, businesses pressed to spur economy. Ito, good news, no? Manila, Philippines, Trade Secretary Tito Mon Lopez wants more businesses in more sectors to be allowed to operate at full capacity even in areas under GCQ in a bid to stimulate the economy amid the coronavirus pandemic. Ay, salamat. Na masasabi ko, mga titos and titas, ito kailangan na po talaga, no? Hindi talaga, kahit anong rate katanggawin ng BSP, kung marami pa rin negosyong sarado pa rin ang transportation, ang key po is the transportation. Kailangan bumalik muna yung transportation, no? Kailangan public transport ay bumalik po para tumagtuloy-tuloy yung pagbubukas ng economy. Sa ibang bansa nga, namamasyal na sila sa Amerika, sa Canada. Tita Nicole, nakapasyal ka na ba? Buti pa kayo, namamasyal na, no? Dito, wala, lockdown pa rin kami. Kaya nga po, sana itong coming October ay magtuloy-tuloy na. Medyo mas bilisan, no? Wag naman ilahat, wag naman itodo, pero mas bilisan lang yung pag-o-open ng mga negosyo. So ito po, good news, no? Galing sa DTI, ha, mga titos and titas. Tara, ipasok na natin yung market. Eto na. Sa daily tayo, wag tayo sa weekly. Lunes pa naman Asan na ba yung triangle natin? So inuuntog pa rin, ano? Load lang natin yung triangle, Nasa triangle pa rin tayo, So dribble lang, mga titos and titas, ano? So we are in a consolidation, mga titos and titas, with downward bias, of course, kasi nauuntog po tayo dito sa upper channel ng triangle. So we are expecting a support dito na. Ako tinitingnan ko na 5,685 na sana mag-bounce at mag-dribble lang tayo dito sa loob nitong triangle. Medyo ayos ka na, no? Ngayon, ang worst case scenario natin, pwede tayo mag-drop somewhere here sa 5.4 level. Para sa akin, kung drop ng Amerika na malaki, bitin tong 5.4 Pero pwede na rin. 5.4 area or probably 5,000 area. Diba? Yung drop dito sa 5,000 area kung sakasakali, kung mangyayaring magkakaroon nga ng massive drop ang US equities, mga titos and titas. So, mga 5,000 area siguro, 5.1 area. Abay, pwede na tayo dyan. May 5.5 datin sa lutong PSEI Tanda ko 5.5 or 5.6 Teka, i-zoom out natin. Ito yata. Ito. Yan. Ito. Ano ba to? 5.5. Ayun. Pwede na tayo dito. Doon sa salo dati nito, yung needle. Nakikita nyo, may mga needle itong PSEI So, sana ito nag-needle na tayo rito nung March 16. So, kung gagawa pa tayo sana ng isang needle, ay dito na sana sa area na ito. Diba? Sa 5.5 area, pwede na dyan. Pwede rin sa 5.1, mga titos and titas, no? Para hindi masyadong masakit, hindi masyadong matsakit. Kaya nga, ang sinasabi natin dito sa tambayan ay ASL, ha? Always stay liquid, ha? Mga titos and titas, binabantayan natin yung US election, ha? Yan ang market. Pasok natin yung telco serie natin. Ano ba gusto nyong unahin? Yung port or yung third? Yung port muna. Pababa ulit tayo, no?
Sinaw mga titos and titas, as expected, we are expecting a bounce, no? Mga titos and titas, hindi nga lang tinouch itong EMA eh. Ine-expect ko, itatouch itong EMA, kaso nga lang, kinapos, inakyat agad. Sana kung kinlose ito, ano ba kinlose to? 320, no? Kung siguro mga 325, didikit ito eh. Didikit ito eh. Pero pwede na rin. Pwede na rin yan na hindi dinikit, halos dikit lang, no? Kung nag-close na po dyan. Ayos na rin yan. So, expect tomorrow a rebound. Ito, rebound na nga yan eh. So, as expected, no? A rebound and ito, resistance. 3, ano ba to? 360 area and 370, 380 area at saka yung 4 peso, 420 area. Yan yung mga resistance pagka nag-rebound po ito ha, mga titos and titas. So, yan yung babantayan natin. Ito yung babantayan natin tomorrow mga titos and titas kung may uuntugan na in the coming days ha, kung hindi man tomorrow or in the coming days, kung mauuntog dyan. And bantayan nyo po yung lower high nito, yung lower high. Kasi once na hindi na ma-reach itong 430 natin, abay alam na this, alam na this ha, mga titos and titas ha. So yan ang ang fourth telco. Mahaba pa ho kasi itong telco serye na madali lang kasi to. Kita nyo naman, binomba, no? So, let's wait na mag-consolidate siguro somewhere here. Anong area to? 330 area, no? Yan, no? Nandyan, no? Mag-consolidate man lang yan dito. Yan. Ito, tutong area na yan. Ano ba to? 380 to 330 area. Maganda mag-conso dyan. Mag-dribble dyan, ha? Yan yung fourth. Pasok natin yung third. Nawala sa usapan masyado to si dito. Inaagaw ni Now, pero kita nyo, tatahitahimik. Bumalik na po. Uy! Bumalik na dun sa trend line to. Kita nyo, tsaga-tsaga lang talaga eh. Tsaga-tsaga lang. Bumalik na eto na siya sa trend line. Pasok na. Umakyat na po sa trend line. Congratulations sa lahat ng mga hindi na shake out at matitibay ang seatbelt dito sa dito. Ibang klase. Ano po, pumanik na po dito. So titignan na natin, ano? Sabi natin kasi resistance is 450. So nakakita nga tayo kanina ng resistance dyan sa area na yan. After nyan, kung mabe-break, no, hindi pa natin alam kung mabe-break ha, dahil nauntog yan. So lagyan natin ha, lagyan natin ng resistance. Yan, resistance 450. After nyan, magpa-5 na ba tayo? Ito. Nasa 5 na. Malayo-layo na, nasa 5. Ito pong area na to. Yan. Ito, yan, yan. Kikita nyo tinatamaan, support dito, resistance dito, di ba? So, nasa 5 area, 508, 505, nasa ganun. After nyan, eto na. Ayan naman, nasa 560 area, 550, 560 area. Ganyan lang po yan. Ganyan lang kung gagawin yan. Ayan po ang mga resistances. So, pag sinabi nating resistance, para dun sa mga bago lang, yan ho ay area na kung saan pwedeng mag-correct yung presyo. Pwede mauntog at bababa, magko-correct, no? So ito, hindi natin alam. Pag kung magko-correct dyan, expect a retest nung itong area na to. Ito, yan. Ano ba to? 415. Yun, lagyan natin. Lagyan natin ng support sa 415. Yan, lagyan natin. Yan ang support. Yan ang retest niya. Pwede niya pong i-retest yan. And yun na, yung green, yung 4 peso. Lahat ng green, mga titos and titas. So yan ang i-expect natin kay dito. Silipin natin RSI. Baka magko-correct nga eh. Baka may ayun, pwede nga. Pwede nga. Ito po ayan RSI 82 nagko-correct ito. Ayan Kaya sabi natin tertiary indicator natin ng RSI. Bakit? Sinasabi po sa lahat ng indicators natin, yung MAs natin dito, yung lahat na naka-attend na webinar, di ba? Tinuro natin to. Primary indicator mo, lahat uptrend yan. Walang bearish, lahat bullish, di ba? Pero may resistance sa 450. Yung MACD mo, wala rin sign na magko-cross, no? Wala ring sign na magko-cross yung MACD mo kasi paakyat, di ba? So bullish ka rin. Pero yung RSI mo, nakakakita ka ng RSI na pagka nag-80, nagsisiling eto. Lagyan natin. Ayun, nauuntog siya sa RSI 82 area. And then nagko-correct mga titos and titas. So maaaring mag-correct para bumaba sa RSI siguro 74, no? 74 or 75. Sakto lang yan sa 415 area. Kung magko-correct po mga titos and titas. So yan. Ganyan po, no? Hindi RSI agad ang titignan ninyo. Uunahin niyo muna yung primary, secondary yung MACD. Primary is the MAs, secondary is MACD, third is RSI.
di ba? Eto nga lang kung merong kasi lahat bullish eh. Tingnan mo, baka para sigurado ka lang. Para sigurado ka. Ngayon, i-expect mo, wag ka na magtaka kung may chance ba 'to na binrake? Wala eh. Sa history niya. Ayun, meron. Meron pala ito sa history niya. Meron ito nung binomba. Di po pwede rin pala i-break. Pero bomba 'to ha. Expect nyo pag binrake yan, bombahan. 'Yon ha. Based sa history ha. Based sa history, pag binrake yung RSI 82, which is eto nangyari nung November 2018, binomba. Ayan binomba ng 25% the following day, 35% the following, nagparabolic. So pag na-break yung 82 RSI, pwede tayo magparabolic. Yan ha. Yan muna. Yan nandito. Ang titibay ng seatbelt ng mga dito natics natin. Taas ang kamay ng matitibay na seatbelt. Ayun. Next yung IDC. Hindi, MM muna. MM muna, MM. Yun ang katandem eh. Asok muna natin yung MM. Baka makalimutan ko eh. Etong si MM. So obviously, consolidation po talaga eh, no? Kahit sang anggulo natin tignan, kahit binobomba, no? Ay consolidation. So maging matyaga tayong magbudega po sa stage na yan. Kasi yan po yung stage na kung saan binibigyan ka ng tsansa na mag-ipon kung talagang naniniwala ka dito. So this is a test of patience, a test of your control on your buying power, no, mga titos and titas. Bakit? Kasi mas magandang bodega rito, alkansya style lang, 'di ba? Kung marami kasi sa atin dito, mga titos and titas, ay gigil na gigil pag nakakakita ng cash sa kanilang portfolio, ay gusto kagad ibili. Ayaw na may cash, galit sa cash. Eto, yun nga eh, hindi kasi pagka in-all-in mo na kagad ang portfolio mo sa area na to, no, let's say 3 pesos, no, naka-all-in ka. Paano kung mag-drop ng 270 pa to, 'di ba? 280, 270. Sayang yung chance mo makabili lower. Tapos maiinip ka dahil naka-all-in ka na. So mas maganda ay alkansya style, no, mga titos and titas, diyan sa consolidation na yan. Parang 285 yata to 325. Di ba? Ganun kasimple lang po ang pagte-trade. Stock market. Yan lang. Ganyan kasimple lang. Pero kaya nga kailangan ay sabi natin, it is not just what to buy, but how to buy, mga titos and titas. Paano ka bibili nito? Alkansya style ito eh. Ayan kung nagsimula ka mag-alkansya somewhere here, kung nag-all-in ka na nung August 26, isang buwan ka nang naiinip, tas may mga lumilipad na iba. Diba? So maganda po dito ay dahan-dahan ang bodega. Yan muna si MM ha. Pasok natin IDC. Teka, save ko nga itong MM bago natin ipasok. Ang pangalanan ko MM Conso. Para mag-conso nga. Conso nga. Pasok natin IDC. Oy, si IDC kanina, opening, binobomba. Binobomba, gumawa ng espada. Espada to eh. Sabi ni Tito Raymond, espada raw eh. Espada nga ang ginawa, mga titos and titas, no? So, ginap up, okay? So, ginap up, pero kinlose pa rin kung saan siya nag-open. So, nag-high po kanina ng 215, nag-close ng 209, kung saan siya nag-open, nag-low ng 206. So, nagmukhang espada yung kanya pong candle. Ay baka bukas shield ang gawin para ready na sa pagsugod. Mukhang may gustong sugurin eh. Mukhang may gustong sugurin ha, mga titos and titas. So, ito po ay hindi pa breakout, no? We can consider a breakout pagka na-break natin yung 225 level. Yan, ito hong area na yan. Lagyan natin. Etong area na to, 225. Yan ang una. Pangalawa, ito, 245 to 250 area. Yung pink line. Lagyan natin sa 250. Yan po ang pangalawang breakout niya. No? So, pag na-break yung 225, expect a resistance at 250 area. Ang kanya pong support ay nandito sa area na to. 204 na ngayon, mga titos and titas. Nasa 204 na po yung support niya. And yung next lahat ng mga MAs niya. MACD, wala ka pang nakikitang panghihina. Ang swabe lang akyat ng MACD nito ha. Medyo mataas na yung presyo, pero yung MACD ay steady lang. Steady lang ha, mga titos and titas ha. Meron tong dineclare na dividend, no? Na-approve daw yung stock dividend. Wala palang details. Yun ang maganda. Yung walang detalye. Kasi bakit? Kasi marami pang room for speculation.
Mga titos and titas, alam nyo naman, no, pagka ikaw ay position trader, sa stock market, no, generally, this is a game of speculation, no. Mostly nag-i-speculate tayo, no. Kahit nga may earnings na 'di ba? Kahit nga yung Jollibee, binili yung Coffee Bean, ano ini-speculate natin? Mag-e-expand, lalaki yung earnings, 'di ba? Yun ang ini-speculate. Pero hindi naman nangyari, 'di ba? So, pero because of the speculation nung binili si Coffee Bean, umakyat yung presyo ni Jollibee. So, mas maganda ho na ganyan. Wala munang detalye para mag-speculate pa. O, yan muna si IDC ha, mga titos and titas. Ha? No bodega, no bomba, paalala po. Last na si TikTok. Ito rin, may declaration din daw to. Stock dividend ba to? Chart-wise, no, mga titos and titas, ay nasa support na to. Para sa akin, ito ay nagte-trade na siya sa support niya. Ito lowest, no? Palagay ko bonus na lang yan pag makasalo ka diyan eh. Ito po, no? Yan, nandiyan siya sa support niya. Sa ngayon nagko-consolidate, no? 570. Tapos nagdi-dip ng 530 area, mga titos and titas, ha? Hindi lang natin alam kung game na to, lagi namang ganito to pagka may news binubuhusan. Ngayon, yung latest news, I think, about stock dividend with warrant, no, mga titos and titas. Yung warrant, yun yung kicker. Dun sa hindi nakakaintindi po kung ano yung warrant, hindi yan yung pagka may ginawa kang kasalanan, dadakipin ka pag pinakitaan ka, ha? Hindi ho yun, ha? Iba yun, ha? Warrant of arrest yun. Iba ho yun. Itong warrant po, ay libreng binibigay na tradable din naman, no? Tradable din po siya na naka-attach dito sa tech. Katulad halimbawa, ano ba sample ng may warrant? Yung LR, no, yung LR, meron siyang LRW, no? Meron siyang warrant na naka-attach. Yung Mega World, meron din siyang warrant na naka-attach, MEGW, no? Yaang pong warrant ay libre. Libre pagka nag-avail ka ng stock dividend nila, may kasamang warrant ay libre mong makukuha, tas pwedeng tinetrade din po sa PSEI pero may expiry. Hindi ko lang alam, no, kung ilan ang minimum. Kasi yung I think yung LR parang mga 5 years po yung kanyang warrant. So 5 years mong pwedeng i-trade yung warrant na wala ka namang cost. No, yun yung kicker. Yun po yung kicker dito sa tech. So observe natin. So ngayon nasa Conso. Ang hirap kasi basahin nito, no? So kung eventually kung talagang tuluyan na to at tutuluyan niya mag-breakout, may umuuntog naman siya dito sa 7 peso, mga titos and titas. So from 5.70 to 7 peso ay tignan niyo po yung development, no, niyang stock dividend tsaka nung warrant. Ito pong MACD nito ay MACD niya ang naka-conso rin no. So hindi mo alam kung lalagpasin yung zero o hindi Diba? So yan po. Yung RSI wag niyong pansinin. Alisin natin yan. Kita mo nakayuko. Yung iba kasi pag nakita ay nakayuko yung RSI bababa, hindi po nagko-conso payuko pa lang talaga yung RSI niyan. Kasi habang tumatagal siya nagko-conso siya, kasi strength nga ito di ba? Yung kung nag-overheat. Syempre kung nagko-conso yan, bababa yung RSI kasi lumalamig. O, yan muna. Paano? Ayos ba? Ayos ba, mga titos and titas? Ayos ba lunis nyo? Mga titos and titas, yung like at saka yung subscribe, baka hindi pa nakakalimutan hindi pa na-i-click, mga titos and titas. As always po, salamat po sa inyong panonood ng ating mga videos and magkita-kita po ulit tayo bukas, no? As always, trade wisely. God bless you all. Good night. Bye.